Kanina po, habang ako ay nasa opisina, hindi po ako makapagtrabaho ng maayos. Dahil nawang-awa ako sa presidente na walang ibang ginawa kundi nagmahal sa Pilipinas. Awang-awa ako sa presidente na binigay ang buhay para sa mga Pilipino. Awang-awa ako sa presidente na kayang magpakulong ng sarili niya para sa kinabukasan ng mga anak ninyo, ng mga apo ninyo, at ng kinabukasan ng bawat Pilipino. Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay si Tatay Digong! Mga kababayan, sa ngayon po, si Tatay Digong ay nasa himpapawid na. Ang dalangin po natin ngayon sa mga kababayan natin, sa mga kapatid nating Muslim, sa mga kapatid nating Kristiyano, magkaisa po tayo. Ipanalangin po natin ang kaligtasan ng ating minamahal na si Tatay Digong. Ang kinabukasan po ng Pilipinas ay kinabukasan po ng ating mga anak. Hindi pa po tayo tapos. Hindi pa nauubos ang Duterte. Hindi lang si Tatay Digong ang nag-iisang Duterte. Nandyan pa si VP Inday Sara. Nandyan pa si Mayor Baste. Nandyan pa si Congressman. Nandyan pa si Congressman Paulo Duterte. Si Kitty! Darating pa ang nag-iisang sumusunod naman na Inday Sara. Ang nagaganda si Kitty Duterte. Sobrang nakakahanga si Kitty Duterte sa ginawa niya kanina. Yes! Kung pwede lang niyang sapakin si Torre, ginawa niya na. Kung nakita ninyo sa live kanina, ang tingin ni Kitty, kung kaya nang humiwa ng mukha ni Torre, puro na sana, di sana yung mukha ni Torre ay basag-basag na. Sobrang nakakaawa po si Tatay Digong. Mga kababayan, muli po, hindi pa po tayo natatapos dito. Please stay vigilant. Maging mapagmatsyag po tayo. And be open. Lahat po ng nanonood sa live ngayon, I am talking to all of you. Please help us share the live right now. Hello, brother! Isigaw po natin sa buong mundo. I love you, brother! Wala pong karapatan ang ICC dito sa Pilipinas. Matagal na po tayong nag-withdraw sa ICC. Meron po tayong justice system na umiiral dito sa Pilipinas. Why do we need other country, other jurisdiction, other people, other nationality to take care of our judicial system? We have a fucking judicial system here, and it is working very well. Kaya mga kababayan ko, maubos man ang boses natin dito, alam ko may kahihinatnan ang ginagawa natin ngayon. Si Tatay Digong, nung panahon na wala na tayong pag-asa, nananahimik siya sa Davao. Nananahimik siya na nagsisilbi sa kanyang mga kababayan sa Davao. Anong ginawa natin? Ginulo natin ang buhay niya at hinimok natin siyang tumakbo bilang presidente. At ngayon pinagbigyan niya tayo, ginawa niya ang lahat para maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Ngayon pa na siya naman yung naghihirap, ngayon pa natin siya tatalikuran. Ngayon pa natin siya atrasan. Hindi tayo Pilipino for nothing. We are Filipino because alam natin na kaya natin ipaglaban ang ating karapatan. Ang sabi po sa kanta natin sa ating watawat kanina, ang mamatay ng dahil sa iyo. Kung kayo
ay nandito ngayon at totoong nagmamahal kayo kay Tatay Digong, handa ba kayo magpakamatay para sa bayan na to? Handa ba kayo ipaglaban ang bayan na to? Isigaw po natin ang pangalan ni Tatay Digong, Duterte! 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 Maraming salamat po. Ako po ay isang ordinaryong Pilipino lamang at nagpapahatid lamang po ako ng aking hinaing. Maraming salamat sa lahat ng nagpunta po dito. God bless po sa ating lahat. Salamat brother sa mga pulong. Next time, sir. Ganaman sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay tagapagsalita ng Muslim Alliance for BP Sara. Kami po yung unang nagkaraban para ipakita ang suporta kay BP Sara. Ngayon po gusto namin ipaalam sa inyo na nakikisa kami sa dami ng mga Pilipino na nasaktan ngayong gabi dahil sa pagkahuli ng ating presidente, mahal na presidente. Kaya po, magkaisa tayong lalo. Kami po ay hindi tatalikod. Inshallah subhanahu wa ta'ala, nakikisa po kami sa laban ng Duterte family at sa laban ng mga Pilipino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulitin ko po bakit hinuli na walang waran. Meron naman tayo due process of law. Mismo ang paparosa dito kung sino man ang may kagagawa dito ang tagapaglitan ng ang Panginoon ang magpaparosa sa gumawa ng hindi tama. Kaya uulitin ko po, hindi po ito tama ang ginawa na si Tatay Digong ay mag-80 na itong March 80 years na nakaedad na. At kanina nakita ko kaya pumunta ko dito, pati yung medical, napunta ba yung medical? Hindi pinasok yung medical o yung pinapasok. Paano naman yung maintenance ng may Presidente Duterte? Kawawa naman yung tao. Lahat po tayo may puso at isa ang pinagmula natin, tayo ay mga Pilipino. Dapat magmahalan tayo. Hindi yun ang tamang resolusyon na inuhuli mo na walang warrant of arrest. Paano naman yung due process of law? Kaya yun ang nakakasakit sa puso. Yun ang napakasakit sa taong bayan. Kaya lalo dumadami ang mga fans ni Tatay Digong sa ganitong nangyayari dahil ang mga taong Pilipino ngayon ay marunong na maging wise na tayo kung sino ang tama, yung dapat suportahan. Kaya hindi talaga maganda itong nangyayari. Kaya napunta ko dito, nakita ko sa live na pati yung medical gamot na Duterte hindi may pasok. Kawawa naman, may maintenance yun eh. Kung kayo po ang nandyan, na kayo ang nahuli, anong gagawin niyo? Kaya ako po ay nananawagan na hindi po ito tama. Kayo na po ang bahala maghusga ng taong bayan sa buong Pilipinas. Itong nangyayari na inuhuli yung tao na walang warrant of arrest at mayroon naman tayong sinasabi na batas. Bakit ganon? Kaya ngayon pumunta ko dito, nag-ayuno pa rin kami. Nakita ko talaga nag-ayuno pa. May balita rito nga Sir Jay, may nilabas na after 2 hours warrant of arrest galing daw kay Marcos. So ibig sabihin, nadala na dyan si PRRD, kung sakaling totoo to, nadala na dyan si PRRD bago labasan ng warrant of arrest. Pero gawa-gawa lang ba yun? Fabrication? Bakit before dapat na dyan yung warrant of arrest? Diba? Bakit ganun? Mayroon bang ganun? Eh, siyempre, pwede naman gawin ka agad yun, pero Parang restaurant na yung warrant. parang ano yun, parang McDonald's. Mag-order ka, makakaroon ka ng payment. Dapat matagal pa dapat nandyan na ano ba yun. Kaya uulitin ko po, hindi ito ang tamang
solusyon itong nangyayari sa ganito ni mahal na Tatay Digong. Dapat pinadaan ng tama at hindi na kailangan 80 years na siya, nakakawawa naman itong Mars, 80 years. Doon ko narinig kay SPG na pati medical hindi maipasok. Paano yung tao na nakaedad na talagang itong gumawa ng ganito, hindi ito po makatao, kundi ang paparusa dito yung mismong Panginoon sa ganitong nangyayari. Hanggang dito na lang, dapat magmahalan tayo at palabasin na lang si Tatay Digong dahil wala naman warrant of arrest. At naging presidente siya, lahat na kinabang ang taong mamamayan dahil nakita po natin ang pagbabago ngayon. Lahat ang druga lumabas. Wala tayong naririnig na nahuling druga ngayon. Ngayon, lahat ang mga nagbibinta na hindi maganda lumabas na sa panahon na ngayon. Kaya paano naman yung mga anak natin? Pasalamat tayo dito na biktima ng druga. Paano yung kinabukasan ng mga anak natin? Nare-restriction, no? Mabuhay pa kayo. Marami pong salamat. Thank you. May mga kapulisan natin, kabayan. Marami pa dito, may mga nagsisipag datingan nga po. Marami pala silang dinagdag ng mga pulis, mga kababayan. Ayan o. Mami. Excuse me. Wala. Busy si ma'am. Walang ano mo ba eh? Trump, we need. Tingnan natin. Papel na mag-authorize na pumasok. Wala. Grabe yan dito mga kababayan. Nagdagdag sila ng ng pulis. Yes, dito pa lang Nagdagdag sila ng Dito pa lang maraming galit sa talagang yung mga ni Bangag na talagang pinukpok na sang bato. Yung mga karatulan niya, pinukpok na ng bato.